Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Yung question lang po, sorry po Sorry sir. Sorry ka sa parang unforgivable. Sabi niya po na parang once na may client hindi lang siya parang one time. Kundi you have to walk with them, di ba? Sa journey. Parang nag-aalaga ng Pokemon na marami. Ano sa Pokemon, 6 lang talaga. Oo nga pala, damit niya ako sa Pokemon. And then, anyway, parang sobrang exhausting yan na. Ang question ko is, umabot na po ba kayo sa parang emotional exhaustion na parang hindi na masyadong naging manhid na yung sympathy mo na hindi na tumatag kasi sobrang used mo na. Oo. Pagka may mga client ako na wala namang heavy at serious presenting issue, pero gusto lang talaga makapag-usap. Parang I feel like gusto lang talaga mag-usap. Chika. Hindi ko alam kung papalay oras ng mga magulang yun sa kanila mga anak. May ganun actually. Parang natin, ano silbi ko dito? Parang ganun. Pero nagbayad sila eh. No? Nagbayad sila. Nag-i-effort silang dalhin yung bata. Pero iba na yung dating sa'yo. Oo. Ako nangihinayin na nga eh. Mami, sabihin na parang, okay lang po sa amin every other week. Hindi gusto ng anak ko kita every week eh. So sabi ko na, baka type ka? Hindi naman. Mga bata. Mga early high school, mga second year, third year. Talagang parang feeling ko nga minsan, may mga counseling work, parang meron siyang halo effect. O placebo effect, not halo. Na alam mo yung, pag pumasok ka sa dentist, nawala yung sakit ng ngipin mo. Parang feeling ko, to some people, na pag dinala sa counseling, na parang kahit wala nang masyadong pain na gana, pero paglabas, they feel good after. They feel like, baka ganun, baka lang, I may be wrong. Pero kung right. Di ba parang good sign yun? Oo naman, pero minsan iniisip ko, that slot can be given to another serious case. Halimbawa, may nag-aabil ng sa schedule, suicidal, example, may borderline, kaya parang talagang, may self-harming behavior. Diba parang magandang nabigay sa kanilang slot na yun. Pero hindi mo naman alam kung anong mag-ring a bell eh. Ito naman. This is to say na lang. Our job is not just about making money. It's really impacting, helping, journeying, providing mga reframed pattern of thinking, choosing perspectives na life-giving, no? Ganun kasi mga role ng counseling, parang pro-life, no? At parang pro-transformation, having good options, surviving, thriving, ganyan, self-care, ganyan, lumalaban. Cheers pare. Especially, mataas ang percentage ng suicide sa Philippines. Hindi lang nagkakamali, nag-escalate ng mga 28%. Parang ganyan. Karamihan lalaki. Duwel kasi mga lalaki. Sabi mo na yung last time. Hindi lang lalaki. Psychiatrist yung muna eh. Excuse me lang pare ha. Restructures. Tama ba? So yung counselor, siya lang talaga yung frontline. Counselors, frontline. No? Next doon, psychiatrist na. Pwedeng psychologist din, bago mag-psychiatrist. So parang pantay. Depende kung ano yung need ng kung paano namin na-assess yung mga... Psychologist, nag-reseta rin naman. Hindi, psychiatrist na. Psychiatrist na. Yun ang distinction nila. Ano yung pantay? Psychologist and psychiatrist o psychologist? Magkaiba, hindi pwedeng pantay-pantay. May mga specific task or description yung mga profession nito na distinct pero hindi nagbabangga, hindi nag-duplicate. Ang counseling is also a learning profession. I get to learn from the stories of my client. Wala talagang magkakamukhang case. Kala mo lang pareho silang may ganitong disorder, ganyan. Pero look closer. Hindi sila parehong-pareho. So sa akin, parang yung different strokes for different folks, parang gano'n. Na when you look closer, there's a message there. At parang mayroong, by the way, ako naka-schedule ako mag-writing retreat kasi yung CSM, binarningan na ako. Last year may book proposal, binigay sa akin, work on this, write on this. Kasi nagpe-present ako ng mga seminars, nagustuhan ng publishing company na
yung material, put into writing. So, ngayong September hanggang October, kailangan ma-submit ko yung parang quarter of the book. Tapos, i-criticize nila yon. Tapos parang tutuloy-tuloy ko parang mabot next year. So parang ano yun, mag-counseling in everyday life. Parang how do you, it takes a lot of mindfulness, awareness, consciousness. Yung how do you see the need for counseling sa ating mga conversations, sa ating mga workplaces, ating mga relationship, yung understanding the self, immersing yourself sa buhay ng ibang mga tao, so you listen, what is making sense, parang, and how can we parang enhance yung mga built-in counseling skills natin, listening, attending, humor, again, integrating spirituality kung minsan. Magandang isulat yun parang mga short stories, mga coffee table na maganda na basahin ng mga tao yan para, in a way, yung mga reading community ay magkaroon ng awareness. I can be a counselor pala. Hindi ako kailangan magkaroon degree, pero I can be a friend, I can be a companion. Ganyan. Yun ang goal ko sa book na yun, na meron tayong kakayahan. Especially sa panahon na mental health issues are very real. Talaga ngayon nagiging bukas tayo. So it is something I hope na maging contribution ko sa reading population. Hopefully kung matapos ko soon, hopefully ay magkakaroon ako ng writing retreat. Reading and writing retreat. Very very soon. Maganda kasi ako ini-imagine ko yung sinasabi mo na yung mga tao na hindi nila alam or hindi nila alam na pwede pala silang maging counselor sa buhay na hindi kailangan mag-enroll o makatapos degree o program. Pwede nila ma-practice yun. Yung iba, baka nga walang ka-idea na practice na nila Yung mga taong natural na sila, people person or good listeners. Hindi wala silang degree, walang about no kasi basta alam ko lang when they listen, therapeutic. May mga ganung tao, may mga, parang silang may hypnotizing effect o parang meron silang magnetic persona na takbuhan sila ng mga tao. No? Hindi lang sa chismis, kundi sa mga stories. Huy, ano yan? Mga tao may mga taong ganung parang first aura takbuhan Sinasabi ko kagad, alam mo, pinapansin ako sa'yo, malapitin ka ng mga tao at mga problema. Bota ka! Maganda. Meron ka ba dyan? Meron ka ba dyan? 2,000. Sige na, balik bukas. Ay, naku, maraming ganyan sa akin, no? Paswag ka Maraming ganyan. Minsan yung allowance mo, magkano lang take home mo. Hindi mo pa nakawakan yung para sa'yo. Nakwenta na ng hirap Oo. Alam mo pag kami yung, hello pastor, kakabahan ka na. Pag may message sa'yo, hi pass. Grabe, no? I can imagine. Pero ako, alam mo ba, sa mga life philosophy ko, okay na yung ako nagbibigay kaysa ako yung binibigay. Okay na yung ako yung nagbibigay sa mga tao nasa ospital na naka-confine kaysa ako yung naka-confine at ako yung bibigyan. No? Grateful na ako doon na I'm healthy, may maintenance, pero very functional and capable of working. And my family is okay, parang ganun. Hindi sila mayaman, sakto lang may kinakain, and that's fine. The simplicity of life should be appreciated. Siguro naman. Marami kang, kumbaga ma-appreciate mo, i-appreciate mo talaga siya. Pero, kailangan mo pa rin meron ka pa rin backup. Kasi kung nasa ministry ka, yung ibibigay sa'yo ng simbahan, parang given na talaga yun na huwag mo nang isipin na mapupunta sa'yo yan. Kasi dahil kilala ka nilang mabait, kilala ka nilang kasi pastor to, lapitan ko to. So, ilan yung ganun? Monthly, weekly. So, parang yung nakukuha mo doon, wala talaga. So, yung iba mong second job, third job mo, na source. That may serve ko talaga doon Kasi, paano pagka ikaw naman yung type talaga na nasa hospital. Wala naman sila, hindi naman sila pupunta sa'yo. Baka mag-high lang. Kaya nag-isip na ako magbenta na ng mga second-hand cars ngayon. Nag-isip nga ako saan kaya pwede makapag-upload. Ay, yan ba kayo? Ang na magtinda. Nakabila ako, nakasunong. Ay, na magtinda. Alam mo kasi pare, alam ko yun. Ayun o. Ang point ko lang, ang hirap na nasa ministry, na pag-grateful ka o hindi.
Kasi ang singil nun sa'yo na eh. Yung portion na mawawala at mawawala ka eh. Diba? Kumbaga, hindi pwedeng, yun nga, ang kuya point ko is yung self-care pa rin eh. And Pagka hindi mo na set yung boundaries dyan, kawawa ka. The concept of boundaries is something that natututunan at patuloy kong natututunan ngayon. Bahagi ng self-care. Learning to say no, simplifying things, and drawing some limitations. It doesn't make me less of a person or a pastor when I say no, essentially hindi ko kaya ngayon. Or parang hindi ako makapag-contribute, hindi ako sasama muna sa iyo. I'm learning kasi people person ako, may pagka-people pleaser. So parang dati, takot akong maka-offend o mag-no sa mga invitation kasi parang feeling ko madi-disappoint sila. At dumating habang tumatanda pala tayo, na-realize mo na time is very, very precious. And you have to manage it very wisely. No, family yan, anak, yung baby na 5 months old, ganyan. Naramdam mo yung pagka namatanda na. Talagang ililimit mo talaga eh para protektahan yung sarili mo, kaya i-value yung sarili mo. Tsaka pag tumatanda ka na, happiness is coming home. Excuse me lang pare ha. Uwi ka ng bahay, no? Dati diba saan mall, saan mo paghahampasan yung katawan mo, saan mga uupuan, mga lago ka, no? Pero ngayon, parang uwi ka, no? Kating-kating ka na magbandik lang, parang uwi ka. Hindi talaga, I think, tawag doon yung adulting. Oy, sa pastor, parang importante rin na na you're married to a wife na hindi kinakailangan ng pastora din, pero someone who is gainfully employed. Malaking factor. Siya nakita ko hindi lang para sa akin. Someone who is gainfully employed. Kasi parang magiging ministry supporter siya, magko-compensate sa mga sinag-uusapan natin na lack of finances, lack of resources. Na of course, may bearing yun sa kingdom of God and even sa afterlife, no? Pero parang humanly speaking, to augment yung mga expenses, mga, araw-araw it's good to really pray for someone who knows your ministry, your capacity to earn income, and still support and embrace kung ano yung calling sa inyong Panginoon. Not necessarily tatawagin pastora. Minsan, counselor lang. Or prof. Professor din. Yung isa kong tanong bakit nagmumukhang bakit parang mas nagiging mas may impact pagka mas slow lang yung conversation o yung take mo doon sa counseling. Yun yung sina-explain mo kanina, di ba? Ba't kaya mas may impact? Because yung ganyung mga space, yung mga unhurried conversation or flow conversation will allow some space to process the thought processing. That silence is actually a friend in counseling. So that the two of you can think, process yung sinabi mo o sasabihin mo. Minsan kasi para tayo ura-urada, maapurahan, mabilisan, lahat instant. Kasi for the interest of time. Nakalimutan natin minsan yung slow pacing, kaya silence, not knowing what to say or filtering what you will say is also not bad. Because that allows a person to filter, ponder, process, percolate ng kanyang naisip at nararamdaman niya. Napaka-importante na. Ako din, I love silence, sobra. I love space, I love silence. Dati gusto kong, addicted ako, na-energize ako pagka maraming tao, maraming movement. Again, as I age, bahagi ng adulting, even yung mga exposure ko, halimbawa sa Germany, yung nasa remote ka, wala ka sa city, ang sarap-sarap pala ng space sa paligid, lahat green, walang music, walang ingay, walang busina, walang maingay na kapitbahay, walang video okay. Therapeutic pala. Yung ugong sa tenga mo napapakinggan. Sarap-sarap pala. Ang siya, heavenly. Pero ayaw mo lang everyday na gano'n? No. Ayaw lang gawin, no. Babag na katabi na po niya. Nahanap yung mga my way, mga green grass, yung mga mga language si Tatay Diggs. Ano lang pa generation gano'n. Sir, bakit dalawa sa mental health bago ako sa Pakistan?